pa rin po yung series ng ating pong pulburon. Kasi kung gagawin natin siyang extra income, mas maganda syempre, di ba, yung merong pagpipilian. At yung gagawin po natin ngayon ay yung pinaka-paborito po talaga namin sa pulburon, yung kasoy pulburon. So kapag bumibili kami sa Goldilocks, talagang kasoy pulburon lamang po yung binibili po namin. So ngayon, let's start na kasi excited na ako dito sa ating kasoy pulburon at mas dinagdagan po natin yung gagawin po natin. Mag-toast na po ulit tayo ng ating flour. So, cake flour naman yung ginamit ko. At hahaluin lamang po natin ito hanggang sa lumabas yung aroma nung harina po natin. At sa loob lamang po ito ng 8 to 10 minutes sa alalay po na apoy. Pwede na po nating patayin yung ating apoy at pwede na po nating ilagay yung ibang ingredient. So, unahin natin ang melted margarine. Gradual lamang po yung paglalagay para maiwasan po natin yung madami or malalaking buo-buo. So, sasabayan lamang po natin yan ng halo. Pwede na po nating ilagay yung ating wash sugar. So, ayan, hahaluin din po natin ng ayos. Pwede na din po nating ilagay yung ating skim milk na magpapasarap talaga ng ating pulburon. So, ayan, utay-utay lang din yung paglalagay ko and then sasabayan po natin ng halo. At kapag na-mix na po natin ng mabuti, set aside lamang po natin. At i-ready naman po natin yung flavor po natin. So, gagamit po tayo ng 100 gram ng kasoy. Meron pong mabibiling luto na at meron din naman pong hindi. Kung luto na po yung bibilhin natin, itatanong lang po natin kung salted ba siya or hindi. Mas better po na hindi po salted yung bibilhin po natin kasi baka naman maalat yung kalabasan ng pulburon po natin. At kung hilaw naman po, pwede po nating ito sa oven at pwede rin naman po nating isangag. So, depende po sa preferred po natin. Ikakrack ko lamang po ito. Pagkatapos ay imimix na po natin sa pulburon po natin at ngayon ay ready na po tayong maglagay sa packaging po natin. So, eto na po yung jar na gagamitin po natin. Ito po ay babasagin. Meron din naman pong plastic. So, ito po ay sterilize na. And then, gagamit po tayo ulit ng timbangan para pantay-pantay po yung mailalagay po nating pulburon. Kailangan sisiksikin po nating mabuti para maganda po ang kalabasan ng pulburon po natin. At ang mailalagay po dito ay 250 grams or 1/4 kilo. Kapag nailagay na po natin sa ating mga pulburon, ngayon nagtira po ako ng pang-toppings po natin. So, para meron tanda, yung pinakang pulburon po natin at pinakang design na din po. So, lalagyan ko na lamang po yan ng sticker and then pwede po natin itong i-seal. Kaya lang naubusan na po ako ng pang-seal kaya hindi ko siya nailagay. Pagkatapos, mas maganda kung sasamahan po natin ng kutsara para ready to eat na. At nabili ko po itong wooden spoon na ito online. Bali, kasing taas po ito ng jar po natin. O, diba? Mas pinabongga yung pulburon po natin. Tapos, ayan, o, makikita pa talaga yung crack ng kasoy po natin. And then, pwede pa po natin yan pabonggahin. So, gagamit po tayo ng brown paper. Ayan, isusukat lamang po natin yan sa pinakang takip. Pagkatapos ay tatalian po natin ng abaca twine. And then, maglalagay tayo ng pinakantag natin, homemade with love. Yan, bali ito po ay mga na-order ko online. So, maglalagay po ako ng link sa description box kung gusto nyo pong umorder. Masarap na at mas pinabongga pa yung pulburon po natin. Ang gandang ipagregalo, ang gandang ibenta online, at ang gandang ipa-order sa mga ka-work po natin. Parang hagard-hagard na natin, sobrang init. Ngayon, so diba, ganun lang talagang kabilis gawain yung ating pulburon. So halimbawa, kung ito ay binebenta na natin or pinapa-order na natin, kung ngayong araw, in-order sa atin, so pwede ngayong araw na din natin lutuin. Kumbaga sa tinapay, i-freshly bake. Diba? So, mas maganda yon kasi siguradong laging bago yung may bibigay po natin sa customer po natin. So, parang naging teleserye na yung pulburo natin kasi parang patatlong pulburo na to. Yung una, yung classic pulburon na ang pinakang packaging natin is simple lamang, napakadali lang, kumbaga sinaunang packaging. At yung pangalawa, yung cookies and cream po natin. So, mas pinalevel up po natin yung packaging doon. At ito naman pong patatlo, ito yung paborito namin na lagi namin binibili sa Goldilocks na pulburon, yung kasoy pulburon. So, mas pinalevel up pa natin yung pinakang packaging po natin. Pwede tayong mamili ng pinakang packaging po natin. Or pwede rin naman lahat. Nakadepende po yun sa market, sa lugar po natin. Kasi pwedeng ganito lang,
Tapos pwedeng ganito, 'di ba? So talaga nilagyan natin ng kasoy dyan para alam natin kung ano yung ginawa nating flavor. Kasi halimbawa kung iba-ibang flavor na yung ginawa natin, para merong tanda at saka maganda ding tingnan. Yan, makikita mo talaga yung kasoy dun sa pinagkuhanan natin. Yan, hindi siya gumuguho kasi siksik yung pagkakalagay ng pulburon natin. Talagang hindi natin tinipid yan sa pulburon, di ba? Kahit anong taob natin yan, hindi yan malalaglag. So, wala pa rin pinagbago. Ang sarap, ang creamy ng ating pong pulburon. Saktong-sakto lamang po yung lasa. Mas pinasarap pa po nung kasoy po natin. Talagang ito, paborito talaga namin ang kasoy pulburon. Kasi sa Goldilocks, pag bumibili kami, classic at kasoy lamang yung binibili po namin. So, bukod sa kasoy, pwedeng peanut, pwedeng pili, pwedeng almond. So, nakadepende po yun sa atin. Basta ang mahalaga po doon, alam nating lutuin o gawain yung pinakang mixture po ng pulburon po natin. Tapos, yung pinakang flavor, tayo na po ang bahala doon. So, yung pinakang tips, idea, dito po sa pulburon po natin, kung sa jar ilalagay, mas better po na mas malaki na po yung gagamitin nating jar. Kasi, yung maliit na jar, ang presyo po nun, halos kapresyo na din po nitong malaki. Ang mangyayari po doon, kung maliit na jar yung gagamitin natin, mahal na yung packaging, maunti pa yung mailalagay natin. Kung mahal na din yung pinakang puhunan po natin. Ito naman kung malaki, yung presyo ng packaging po natin, ganun na din, mas madami naman po yung mailalagay po natin. Ngayon, magpresyo man tayo, mapapaisip na lang yung mamimili na malaki naman yung pinakang jar at madami pong laman. Kumpara po dun sa maliit, nakakaunti na nga yung laman, tapos mahal pa. Diba? Ngayon, sa gusto pong gawin tong extra income, bibigyan ko na po kayo ng idea sa costing po natin. So, sa cake flour po natin, 30 pesos. Asukal, 14 pesos. Sa skim milk, 80 pesos. So, sa butter, margarine, so medyo mahal yung nabili ko ngayon, 70 pesos. Sa 100 grams na kasoy, 60 pesos. Kaya ang total po lahat ay 254 pesos. Ngayon, magpa-plus po tayo ng other expenses. So, sa pinakang packaging po natin, so sa jar po muna, 23 pesos. So, nakagamit po tayo ng 5 piraso, 115 pesos. At itong inilagay po natin borloloy na to, ito pong spoon na to, wala pa pong pisong puhunan. So, sabihin na po natin na 5 pesos yung pinakang puhunan po natin bawat jar. So, sa sticker, sa inilagay nating brown paper, so dito, 25 pesos. Gas at labor po natin, sabihin na din po natin na 50 pesos kasi kaunti pa lang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po lahat ay 444 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 5 nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 88.8 yung puhunan po natin sa isang jar po ng pulburon na naglalaman po ng 1/4 kilo. So, ito pwede natin ibenta ng 150 to 180 pesos. Pero para sa akin, pwede ko na siyang ibenta ng 150 pesos. At kapag minus yung puhunan, posible po tayong tumubo ng 61.2 kada isang jar. Kapag iti-times 5 po natin yon, dito sa ginawa po natin, posible po tayong tumubo ng 306. Dahil pwede siya hanggang 200 pesos. Hindi tinipid sa pinakang packaging po natin. So, diba, ang kagandahan lamang dito, maganda na yung packaging po natin, tapos mabibili lamang sa halagang 150 pesos. Tapos, kapag natikman pa nila. So, sana sa video pong ito ay meron po ulit akong naidagdag na idea sa paggagawa po ng pulburon po natin. Okay? So, kita-kits na lang po ulit sa next video po natin. Okay? Bye!